May na-coach ako kanina regarding narcissistic relationship. Meron siyang isang tanong do'n. So, ang tanong niya ay, bakit daw nag-aasawa pa ang mga lalaking narcissist? At kasama na yung kanyang narcissistic husband. Marami naman talagang ganitong katanungan, lalo na kung napakarami ng nagiging kabit ng inyong mister na narcissist. Bakit nga ba? No? Kasi bumebembang dito, bembang doon, binebembang yung kanilang katrabaho. Sa abroad, grabe ang bembangan dyan ng mga narcissistic na lalaki, no? Ang daming mga nalulokong mga kababaihan ng mga narcissistic husband. Kung sino-sino ang nadadali nila dyan. So, ang tanong, bakit nga ba nag-aasawa pa? Pwede namang wala na. 'Di ba? Bumembang na lang ng bumembang kahit sinong makitang pumapayag. So, yun yung malubhang katanungan. Here's the catch, no? So, ang mga lalaki kasing narcissist, nag-aasawa sila dahil gusto nilang magmukhang normal at gusto nilang makipag-compete o makipagpaligsahan sa kanilang mga kaibigan, kakilala, kapwa lalaki. Gusto nilang meron silang family, kasi pag nakakita sila ng mga kabarkada o kaibigan na may family, may anak, hiling-hili sila, inggit na inggit sila. Mamatay-matay sila sa inggit. Kaya ang nangyayari is, naiisipan nilang mag-asawa para makigaya. Conformity. No? So, may conformity nangyayari dito. So, yung point wherein nambababae na nambababae, magagawa pa rin naman nila yon. Magagawa nila yun ng paraan. Sa paanong paraan? Ang gagawin nila is, gagaguhin nila, no, igagaslight nila, mamaliitin nila ng mamaliitin, tatangahin nila ng tatangahin yung kanilang asawa hanggang madali na makontrol. You know why? Because sa ating mga tao, no, yung ating psychology, yung how our mind or our brain works, no. Kapag ka tayo ay ginagaslight ng ating asawa o ng ating partner o maging ng ating kapamilya, ginagaslight tayo ng ginagaslight. Minamaliit tayo ng minamaliit. Bumababa yung ating self-esteem, bumababa yung self-confidence natin. And lumalabas sa pag-aaral na kapag nangyari ito, ay nagkakameron tayo ng panghihina. So, madali tayong makontrol. So, tayo ay controllable. So, ganun yung ginagawa ng mga narcissistic husband or boyfriend. Para magawa nila yung gusto nila, habang sila ay merong asawa, habang sila ay nag-aakma o nagkukunwaring normal, ay kanilang ginagago yung asawa nila. Minamali, tinatanga. Kaya nga ang gusto nila walang trabaho yung kanilang misis. Kasi pag walang trabaho yung kanilang misis, ang daling tangahin eh. Ang daling gaguhin eh. Halimbawa, nagsulit siya. Di syempre wala kang pera, kunwari ikaw si misis, wala kang pera, sa kanya galing. Pag nagsulit siya, gagawa siya ng paraan magmukha kang tanga. Sasabihin niya, ang bobo mo naman, bakit ganyan ka mag-budget? Bakit napakatanga mong bumili ng gulay at saka ng isda? Puro mamahalin ang binili mo, hindi kakasya yan, ulaga ka talaga. So, maraming nakakaranas nito, kaya sinishare ko sa inyo. O kaya kung mayaman, ganun din nangyayari. No? Mag-grocery sa SNR, no? Tapos titingnan yung listahan, sasabihin, bakit ganito yung mga binili mo, mga walang kwenta? No? Ang di ka nag-iisip, gaganunin ka. Mag-grocery ka na nga lang eh, hindi ka na maghahanap buhay eh. Kabubuhan pa yung umiiral sa'yo. So you see, kaya alam nyo, hindi rin swerte yung nakapangasawa ng mayaman. Kung narcissistic yan, walang kwenta yan, sira ulo lalabasan mo dyan. So magkakameron ka ng anak, yes, mayaman, kakameron ka nga naman ng asawa, makakasakay ka sa mga luxury cars, but are you happy? Happy ka ba? Mas mabuti pa ang napangasawa mo middle class or kaya mahirap na masaya ka naman. At dadating ang point wherein aasenso rin kayo. Kasi kung nagmamahalan naman kayo mag-asawa,
Ang Diyos naman ay marunong, maawain naman yan. Pag nakita niya na nagmamahalan yung mag-asawa, pinapa-asenso niya ang mag-asawa. Binibigyan niya ng blessing. Nakalagay naman yan sa sa Bible yung mga ganong pangyayari, no? So, yun ang dahilan kung bakit sila nag-aasawa. Gusto nila meron silang normal na image, and at the same time meron silang tinatawag na safe base. Ano yung safe base? Ito yung pag nagkandaloko-loko yung buhay nila, let's say sila ay nawalan ng trabaho, may babalikan silang asawa. O kaya ay sila ay nagkasakit, mayroong caregiver na mag-aalaga sa kanila. Halimbawa, sila ay nagkameron ng diabetes, naputulan ng paa, o kaya ay na inatake sa puso, may mag-aalaga O kaya na pilay, naging PWD, may mag-aalaga Yun yung ibig ko sabihin na safe base. No? So, meron siyang, kumbaga, parang comfort zone. And unfortunately, kawawang-kawawa dito yung misis kasi one-sided relationship to. Si Mrs. nag-aabang sa pagbabalik ng kanyang asawa mula sa mga kabit. Ilang taon na, no? Ganun yon, inaantay tumanda. Marami sa mga Mrs. na nag-aantay na tumanda ang kanilang asawa at magkasakit para daw bumalik. May mga ganun ako nadidinig dito. Well, totoo naman yon, nangyayari naman talaga. But the problem is, how about you bilang Mrs.? Sira ang mental health mo, hindi ka naging masaya sa buhay mo, tumanda ka, pumuti na ang buhok, ng puro sakripisyo at puro kawalanghiyaan ang iyo natamo mula sa asawa mo. Alam nyo, kung kayo bata-bata pa, nasa 40s pa kayo, or early 50s, it's not too late. No? Pwede pa kayo maging masaya. Mabubuhay pa kayo na matagal. Hiwalayan nyo na yung mga narcissistic husband nyo. Huwag kayong magtiyaga. Mismong anak nyo na ang nagsasabi minsan nahiwalayan nyo na ang tatay nila para maging maayos na at maka-adjust na kayo sa buhay nyo. Pero kayo yung may trauma bonding. No? Hindi ko naman kayo masisisi, may trauma bonding kayo. But here's the catch. You can escape from that, dahan-dahan lang. Okay? So may mga contents naman akong ginagawa dito. Lagi nyo nalang panoodin kung paano kayo makakatakas sa narcissistic husband ninyo. Paano mawawala yun or marirelieve yung inyong trauma bonding. Okay? See you in my next content. Bye for now.